Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba ng mga kakaibang Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Dudong. Galing ako sa probinsya at nag-aaral ako ngayon sa Maynila. Sa umaga, isa akong estudyante. Sa gabi naman ay isa akong part-timer sa isang maliit na bikiri. Kaya minsan ang uwi ko ay maghahating gabi na. Kadalasan wala na talagang masasakyan kasi wala na gaanong dumadaan na jeep. Kaya kadalasan naglalakad lamang ako pauwi. Nasanay na ako dahil ganun talaga ang oras ng uwi ko. Pero may isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Nang mga oras na yun ay pauwi na ako. At habang nilalakad ko ang madilim na daan, nakita ko sa gilid ng kalsada ang malit na karinderya. Gawa lamang ito sa kahoy at trapal, kaya medyo luma na. Kahit na ganun ay naamoy ko ang kanilang masarap na niluluto. Tamang-tama dahil gutom na gutom ako ng mga gabing yun. Hindi pa kasi ako naghahaponan. Kaya kahit na nakakatakot ay lumapit pa rin ako. Hanggang sa merong nagsalita. "Pasok ka, iho." Wika ng isang babae. Nakatayo siya sa loob. Mga 50 na siguro yung edad. Alam niyo yung viral sa internet? Yung nakakatakot na si Momo. Ganun ang kanyang itsura. Sinagot ko naman siya. "Sige po." Agad na akong umupo at sabi niya na pumili na lang ako. Meron silang 3 putahe. Hindi ko alam kung ano ang mga ulam na yun. Pero dahil nga gutom na ako, umorder na ako ng kahit ano. Kasi parang lahat naman yun ay masarap. At nang lumipas ang mga ilang minuto, binigyan niya sa akin. Takam na takam ako kasi parang masarap talaga at mainit-init pa. Nang ilang minuto ay kumain na ako. Napangiti pa nga ako kasi sobrang sarap talaga ng ulam na yun. Pero kalaunan ay may napansin ako na kakaiba. May nakita kasi akong buhok sa gilid mismo ng ulam na yun. "Pasensya na, iho," sabi ng tindera habang nakatayo sa harapan ko. "Minsan talaga hindi maiiwasan. Normal lang yan." Okay lang po," sagot ko sa kanya habang nakangiti lamang siya sa harapan ko. Medyo natakot na rin ako ng konti, kaya binilisan ko na ang aking pagkain para agad-agad nang makaalis sa lugar na ito. Pero habang inunguya ko ang huli kong pagkain, may napansin akong kung ano sa gilid ko. "Tapos ka na ba, iho?" Opo." Di talaga mawala sa isip ko na baka bigla na lamang siyang sumulpot sa likuran ko. Kakaiba kasi talaga yung tindera. Para siyang hindi normal. Dahil takot na ako ay nagbayad na ako kaagad. Pero bago ako umalis, meron akong nakita sa isa nilang ulam. Meron doong nakapatong na isang daliri. Kaya dali-dali akong nalakad palayo. Pero hindi pa man ako nakakalayo, may dumating na isang customer na tricycle driver. Kaya sabi ko na baka normal lang talaga yung kalendarya na yun. Kinabukasan, kuninto ko sa mga kaklase ko ang lahat. Pero tinawanan lang nila ako. Hindi daw yun totoo. Walang ganun daw. "Baka gutom ka lang," sabi ng isa kong kaklase. Pero may isa akong kaklase na seryoso akong kinausap. "Alam mo ba?" sabi niya sa akin. "Dati pang may mga taong nawawala sa lugar na yon. Mga driver ng jeep, mga lasing. Huli silang nakitang kumain sa karinderya na yon." Matapos niyang masabi yun,
ay talagang nanindig ang mga balahibo ko. Nang lumipas ang ilang gabi, ay napadaan ako ulit sa lugar na iyon. Pero sa hindi ko inasahan, wala doon ang karinderya na yun. Wala kahit ni anong bakas. Kahit trapal o upuan man lang ay hindi ko makita. Pero habang nakatayo ako, naroroon pa rin yung mga amoy. Yung maalat, matamis, at napakalansang amoy ng karne na kanilang niluluto. Pero di ko na yun pinansin at umuwi na agad. Pero simula nung kumain ako sa karinderyang yun, ay hindi na talaga ako natahimik. Habang natutulog kasi ako, may mga kakaibang ingay akong naririnig. At kahit na malayo ang boarding house ko sa lugar kung saan naroon ang karinderya, naaamoy ko pa rin ang mga niluluto nila na napakalangsa. Kaya naman dahil dun, ay madaling araw pa lang ay nagigising na ako. At sa palagay ko kasi, sinusundan na niya ako. Nang araw ang lumipas, ginabi na naman akong umuwi sa part-time job ko. Kaya katulad ng nakasanayan ko, ay naglalakad ako. Di ko naman maiwasan yung karinderya na yun kasi isa lang yung daanan. Pagkarating ko sa lugar na yun, ay naroroon yung karinderya. Sabi ng tindera, "Balik ka dito, iho. May bago ako. Barbecue." Dahil curious ako, nilapitan ko at tinignan ang mga barbecue. Sa una ay wala namang kakaiba. Tanging mga normal na karne lang ang nakikita ko. Pero may napansin ako sa gilid. Nakita ko ang isang pares ng kamay. Sa gulat ko ay napatras ako kaagad. At may sinabi ang tindera sa akin, "Tikman mo na, iho, masarap yan." Sige lang po," sagot ko sa kanya. Pero habang tumatagal, nag-iiba na ang kanyang itsura. Nakita ko kung paano nagbago siya at naging aswang. Kaya agad-agad akong tumakbo at hindi na lumingon pa. Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. "Iho, tikman mo na." Kinaumagahan habang pauwi ako galing eskwela, may nakita ko isang pamilyar na karinderya. Kaya napahinto ako at tiningnan. Ngunit nagulat ako dahil yung tindera na yon ay yung aswang.